Goryo, hindi ba't binawalan ko na kayong magtungo sa baryo na yon? Napakatigas talaga ng ulo niyong mga kabataan kayo. Hindi niyo alam ang mga pinapasok niyong panganib. Pero Lolo Udeng, wala naman pong nangyaring masama sa amin dun eh. At isa pa wala namang katotohanan yung mga kwentong asubang na yan. Kwentong barbero lang po yan. Kayo talagang mga bata kayo. Napakamura pa ng mga isipan nyo para malaman nyo ng lahat. Matagal na ako sa mundong ito at ilang beses na akong nakakita ng aswang. Magandang araw, Sir Joseph. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Goryo. 20 taong gulang na ako noong mapagpasyahan ng mga magulang ko na umuwi sa probinsya namin sa Iloilo. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismong lugar pero sa tingin ko naman maraming mga taga roon na sasang-ayon sa karanasan kong ito. Bali lumaki ako at pinanganak sa syudad pero paminsan-minsan naman umuwi kami nila inay sa probinsya niya sa Iloilo. Pero itong huling uwi namin, doon ko masasabing ito na nga yata ang pinakapinagsisihan ko sa aking buong buhay. Ang pagtawanan, ang mga paniniwala at perspektive ng ibang tao, lalo na ang Lolo Udeng. Isang beses nang lumabas kami ng bahay kasama ang aking pinsan na si Noel. Actually, hindi ko naman talaga siya kadugo dahil ampun lamang itong si Noel ng tito ko na kapatid ni inay. Pero bago pa kami umalis nung araw na yon, ilang beses na akong binilinan ni Lolo Udeng na huwag akong sasama sa pinsan kong si Noel. Binulungan niya pa nga ako na iba daw ang lahi nito. At ang lugar doon na wag kong pupuntahan o yung baryo na iniilaga ng lahat ng taga rito sa kanila. Natatawa pa nga ako noon kasi sa isip ko na masyado nilang tinatakot ang mga sarili nila. Pero halos magunaw ang mundo ko ng mga sumunod na 2 linggo. Bali pang-4 na punta ko na yon sa baryong sinasabi ni Lolo. Katulad nung mga nauna, kasama ko pa rin si Noel. Marami kaming nakakalaro at naging tropa sa baryo na yon pero ang hindi ko lamang pala alam, may masama na pala silang plano sa aking buhay. Sabado ng gabi nang yayain ako ni Noel na umakyat ng ligaw sa kanyang napupusuan sa nasabing baryo. Ako naman ay aligaga na makagalang muli. Tumakas pa kami kina Lolo at inay at hindi nagpaalam. Doon na ako halos panawan ng ulirat nang makita ko sa harap-harapan ko mismo ang isang napakalaking aso na naglalaway at may mapupulang mga mata. Kinausap ko si Noel at sinabihang tumakbo na pero nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng braso ko at tinignan ako ng matalim na nanlilisik rin ang mga mata. Sinakal niya ako at hindi ako makagalaw. Kahit anong sigaw ko hindi rin ako makasigaw ng malakas. Doon ko na napagtanto na pinlano nila na karnihin pala ako. Umiiyak na lamang ako at nagsisisi sa aking pagsuway sa Lolo Udeng hanggang sa makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa aking likuran. Doon ko nakita si Lolo Udeng kasama si inay at ang iba ko pang mga kapinsan doon. Nang marinig naman ni Noel at makita sila, kumaripas ito ng takbot hindi na bumalik pa. Hanggang sa mga panahon na ito'y hindi na nagpakita pa sa amin si Noel. Kaya ito yung karanasan ko na masasabi kong napakaswerte ko at hindi doon nagtapos ang aking kwento ng buhay. Kaya kayong mga hindi naniniwala sa mga ganitong nilalang, pakiusap lang, huwag niyo akong gayahin dahil totoo sila. Kung may karanasan pa kayong mga katulad nito o iba't ibang mga kababalaghan, pwede niyo pong ilagay sa comment section at babasahin po natin yan o gagawa ng ganitong video. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo.